Okay, so good evening everyone. This is Coach Mix. Yes, and sino sa mga listeners, audience natin ang naniniwala na nag-e-enjoy relationship naturally? Sino dito yung nagtataka bakit kung totoo yung love, nag-fade siya? Okay? Nawawala siya. And in terms of not only romantic relationship, pati rin yung relationship mo sa family mo, parang umaabot sa point na maraming ups and downs. So, na nagkakabad tripan kayo, parang ayaw mo na magstay sa bahay, yung mga ganyan. Gusto mo nang umalis. So, mga ganong moment. Okay? Nagpa-fluctuate. Pero pagka wala ka naman sa kanila, namimiss mo naman, di ba? So, parang gusto mo naman umuwi. Kaso kala pag nagbabad ka doon, a few months later, nag-aaway na kayo. Oo. So, yan. Ang topic po natin for tonight is the cycle. Yan, cycle po ng isang relationship. So, hopefully in general sense ng relationship, whether it's about your parents, your siblings, your friends, and kahit sino. Pero related din po yung romantic relationship. Okay? So, yung pag-uusapan natin. First disclaimer. Unang disclaimer, your story is unique. Kung di ka nakaka-relate, okay lang po yun. I will be coming from my perspective, pero maraming studies to. Yung pinaghuhugutan ko nito, marami pag-aaral din. Another thing is, I'm not your guru. Hindi po ako psychologist, hindi ako psychiatrist, hindi ako motivational speaker. I'm a life coach. I don't have all the answers. Sometimes I have more questions. And I'm here to help, support, and empower you to live your life by design and not by default. Okay? So, let's get it on. I'm going to share to you the cycle of a relationship. Ano yung apat na season ng Earth. Yung 4 seasons. Ano yung sabi nila? May kate, di ba? Pa-type in lang yung mga live sa Discord. Winter, spring, summer, or fall. Okay? Good. Ano yung arrangement mo Coach Kaloy? Ba't ganyan? Okay, yung fall, yung autumn. Okay, so, yan. Titingnan natin ang relationship nyo based on that 4 seasons. Okay? 4 seasons. Let's talk first about the season of spring. Yan. Yung season po ng spring, this is the first season of any starting relationship. Pag nagsisimula po ang relationship, nasa season siya ng spring. Ito yung most happy and most harmonious. In a romantic relationship, ito yung time frame na nagsisignals ng birth, okay, ng exploration, ng excitement, ng new aspects. This is the time of discovery. This is also the type of appetite. Ibig sabihin, gutom ka sa presence ng tao. Gutom sa presence. And this is also the season of tolerance. Ibig sabihin, matitiis mo pa. Yung mga flaw, okay, yung mga faults. Actually, hindi mo nga napapansin. In a season of abundance kasi, hindi mo napapansin yung kakulangan na may mali siya, may kulang sa kanya, yung mga ganyan. Okay? Let's let's press or probe more. Okay? In a season of spring, kumusta ang experience nyo? Pag may bagong jowa, for fun and entertainment lang. Mamaya pa yan, Rafi, actually. Yung fun and entertainment, pupunta tayo sa summer niyan. Ayun yung pinaka medyo intense yung emotions Pero dito muna tayo sa newness, sa bago. Ito yung mga panahon na na talagang kinikilala niyo yung bawat isa. So, na-excite ka, parang bagong laruan. Yan, bagong laruan. Ang pagit naman nung metaphor. Syempre, when you bought a new game, para sobrang excited or a new toy. Interesting. So many things to be curious about. Kasi bago nga, di ba? Andyan po yung season. Andyan yung season ng yung season ng spring. Okay?
Marami pang pinag-uusapan. Siyempre, hindi mo pa nga kilala, di ba? This is the time of discovery. A time of exploration. Tapos, kada nagmamatch, alam nyo yun, kada, uy, parehas tayo dyan. Nag-heighten yung emotions. Andun yung kilig, uy, parehas kami. Siya na nga yata to, hinihintay ko. Baka, he's the one, she's the one. Pagka may pagkakaiba naman, hindi mo pinapansin. Actually, hindi mo napapansin yung pagkakaiba eh. Pag nasa season kayo ng spring, madalang mo makita yung difference. Okay? Pinagbubuyatan hanggang 3 AM kasi nga po, wala pang label. Sa season po ng spring, hindi pa po nagkakaroon ng label dito. Madalang unless sobrang nagmamadali ka. Okay? Pero sa season po ng spring, ito yung discovery pa lang, discovery phase. Pero pinagpupuyatan mo na kasi abundant na yung emotions. Ando na yung maraming kilig. Yan. Welcome po pala Asimut. Si Banubis, hindi pumasok. Please type in your comments dito sa your reactions. Kasi po, whenever you type in your comments, you generate Moxie. Yung internal, yung digital currency natin. Para maging active. Okay? So, yun. Going back, dito po sa season ng spring, dahil nga exploration, mataas yung natin. Flooded din tayo ng love chemicals dito. Tama po sa chat box ng relationships. Yes. I think Joni nag-meet na kayo ni Asimut. Kasi na yun eh, umatin na ng talk po yan before eh. Sa D-Cup. Okay? Now, pwede bang coach na na forever kami nasa spring? Forever, pwede ba ang relationship forever nasa spring? I think Joni, siya yung umaten nung may talk yata ako sa noon, sa, hindi ko na matandaan eh, wala po forever. Grabe ako si Jake, wala raw forever kagad. Eto yan. Pag yung isang bagay ba nalaman nyo sa partner nyo, kailangan mo laging alamin. So once you find out something, nasa memory mo na yun, di ba? Hindi naman niya mabubura kinabukasan or next week. So hindi na siya new. So definitely, masasaturate yung newness, okay, ng knownness. Alam na natin, kilala na natin sila in a certain level. Certain level pa lang. Okay? Lalalim pa yan, pero yung ibang tao hindi na nag-e-effort hanggang sa malalim eh. Pero ibig sabihin, nabasa na. Kung eto ako, basang-basa na ako sa ulan, no? Naligo na, kaya ko na ilublob yung sarili ko rito sa part na to. Okay? Pero hindi pa to ganun kalalim, ha? Pero na-immersed ka na, kumbaga. Na-immersed ka na with the person. With the personality of that someone. Okay? So, pwede bang expedite to? Pwede bang madaliin? Pwede bang pabilisin? Yung season ng spring? Meron po. May mga gumagawa. Okay? At sasabihin ko sa inyo, yung sa Arts of Seduction o sa Rules of the Game, may mga tao intentionally, manipulatively, expedite nila yung season of spring. Bakit? Kasi yung target po nila yung summer. Paano po nila ginagawa yon? May technique po na tinatawag na mirroring. Ibig sabihin, in order for you to fall sa akin kaagad, I will reflect back yung mga things na ikaw. Okay, na parehas tayo ng ganito. Parehas tayo ng pinagdadaanan, parehas tayo ng mga ganyan. So, nag-i-increase. Okay, nag-i-increase po yung connections. Kasi nga, you are connected kayo in some way kasi marami kayong pagkakaparehas. So now, I'm telling you po, kaya nga ayaw ko siyang ilabas sa public. At least in this community, alam ko na safe. Okay?
Kasi it will be used pag in the hands of someone malevolent. May malice yung intentions niya. Okay? So, may mga tao, minamadali po nila yung transition from spring to summer. Kasi sa summer po kasi andun yung may intense physical connections. Okay? Mag-iingat na kami sa mga ganyan. Oo nga. Buti ako naging maingat daw kasi lagi ako ginagamitan ng mga ganyan eh. Oo. Pero minsan nagkakawang-gawa ako, pinagbibigyan ko rin. Achache! Yan tayo eh, very wrong eh. Ikakawalan ng profession natin yan bilang coach. Yan tayo eh. Minsan po kasi talaga nagpapaabuso ako. Alam mo yun? Yan, lo. Okay. Sige. Ma-research ka pa. Joe, di mo na kailangan i-research. Pwede sige, i-research mo lang. Kaso nga lang, remember po, ang Arts of Seduction, katulad siya ng Laws of Power. Okay? Brutal po siya, as in brutal. So, pagka nag-advance reading ka, pwede ka maging cynical. Pwede ka maging cynical about relationship. Okay, about being connected in a genuine level. Kasi it works eh. Totoo naman po kasi it works. Kaso nga lang, walang puso doon. Okay, walang puso doon. Okay, so gagamitin po natin yan in such a way na ethical. Kaya ang ethical attraction yung next course eh. Okay, so okay na tayo ah. Okay na po ba tayo doon sa part na yon na na yung season po ng spring, ito po yung yung season ng welcoming mo yung yung tao, and andun yung newness, andun yung discovery. Okay? At nagsisimula ka na po magkaroon ng appetite. Ibig sabihin, para gusto mo ng moments yan na magkasama kayo like 3 a.m. Ganyan. Parang 2 days pa lang, parang 1 year na or more. Kasi po magaling nga yung lalaki daw sa sa Frozen. Kaya niyang i-mirror. There are 4 mirrors. Pag-uusapan natin sa Laws of Power. There are 4 mirrors na gamit. And yung seductive mirror is one of the mirrors. Okay? There are teacher's mirror, a warrior's mirror. And yung seductive mirror po, pag-sidus nga. Okay? Next, season ng summer. Sa atin na ba kayo mag-init? Mag-init talaga yan, no? Ang season po ng summer, ang honeymoon phase. Okay? Dito po, meron na mga konting red flags. Okay? May mga konting ng red flags. Pero you're looking past of it. Okay? You're not really concentrating on the signals. Bakit? Kasi marami pa rin yung moments nyo in the springtime. Okay? Yung mga red flags or flaws are just annoying issues na you can consider as spices of life. Ayan. Spices daw po. Kasi yan eh, kailangan ng tension eh. Pag lagi po ginamit yung mirror, baka mamaya isipin mo, tropa na lang kami nito kasi ako to eh. Hindi kami bagay kasi yung sarili ko nga, di ko gusto eh. Tapos ito ni-represent niya. Sabi ganun. Hindi po yung point po niyan, dito nagkakaroon ng hot and cold technique yung mga tao. Kinakailangan, magpakita ka ng connection, pero at the same time, ma-maintain mo yung personality. So sa season na po na to, pag na-expedite na po, yung season ng spring, with the season of the summer, nagkakaroon na po ng tension. Bakit po kailangan ng tension? Kasi po, pag may tension, ang gagawin po ni brain, hindi ka patutulogin. So, ikakasa ni brain yung person na yon sa utak mo. Okay? Ang mangyayari, with the tension ng hot and cold, ibig sabihin, meron kayong mga conflict na haharapin. Syempre nga dahil nag-start na nga magpakilala yung tao. Pero you're going to shrug those conflict under the rug. Okay? Kasi po, nagsisimula na po mag-flood si brain with the hormones intending for you to further develop your attachment with each other. Yan, nag-robotok ako.
Okay, sa moment po kasi na to, kinakailangan nung season na nandun ka sa sa thoughts. Bakit? Kasi nga po, ang purpose po kasi nung season na yan, sa sa romantic relationship is to procreate, magparami ng lahi. Pero yung iba po kasi, hindi naman procreation yung target, recreation lang. Pero po ang ginagawa talaga dyan, napaplood po tayo ng chemicals para lagi po natin maisip yung tao. And, dito po, dahil honeymoon stage siya, nagkakaroon po ng surrender. Surrender ng alin? Ng rights, ng self, and ng values. Kung hindi naman sinurrender totally, may mga tao po at least suspension. Sinususpend ko yung mga values ko. Okay, even my rights. Sige, bibigay ko sa password ng cellphone. Even the self, ibibigay ko na yung bandila. Kasi po sa summertime po kasi mating ko. Yes, ano na yan? Iba na po yung iba na yung nag-escalate na yung intensity ng ng connections nyo. Intimate na. Pero physical intimacy pa lang po to, Papa P. It doesn't mean na you care for the growth of the person, pero you're becoming physically intimate. Okay? Ang season po kasi na to is minsan po kahit may mga bad trip ka na nakikita in the person, hindi pa completely nawa-wipe out yung nakuha mo sa season ng spring. Kumbaga, busog ka pa in the season of spring, hindi ka pa masyadong gutom. So parang yung kakulangan, hindi mo napapansin kasi spices na nga lang yun. Spices. Revenge girlfriend. Yan tayo eh. Pero ganun nga po yung nangyayari. Umumunguya ako ng corny. Dito po sa point na to, pwede na magsimula yung pa-autumn. Bakit? Kasi as pine-press po nung different person yung sarili nila, nangyayari, dumadami po yung conflict, yung clash ng values. Pag nangyayari po yan, dito rin po sa season ng summer, may pinakamaraming moment ng ghosting. Bakit? The moment na mag-actualize na, makuha mo na yung gusto mo, tapos dumadami yung personality ng tao na hindi mo gusto, bye-bye! Yan. Dito po marami nagpapaalam sa season ng summer. Dito po marami naglalaho na parang bula. Sabi nga nila, summer loving, heaven so fast. Yun. Diba? Pang bakasyon lang. Ayan, yan tayo eh, Summer fling. Kaya pala summer fling. Ito po yung moment na after ng spring, diba? After ng spring, punta ka dun sa summer. By that time, sa season na yan, dyan na po mag-actualize yung physical intimacy. Okay? Pero nagkakaroon na rin po ng clash. Yung pagkakaiba yung dalawa. Okay? Di ba pwede any season fling? Papaliwanag ko Papa P, bakit nagsi-season pa? Bakit hindi na lang forever na sa spring? Pero malino na yung di ba? Malino na yung spring. Kung bakit nag-move tayo sa summer. Kasi masasaturate talaga tayo ng familiarity with the person. Hindi laging new o bago yung makukuha natin sa tao. Makikilala talaga natin siya. Sa summer po, nandyan yung tension ng kilala mo yung part at may mga part na hindi ka gusto. Nagka-clash po ng konti yun, pero it creates attention na mas lalo mo siyang iisipin, yung tao na yon. And sometimes, that tension will manifest itself in a physical connection. Yan, nag-robot talk po ako. Wait lang ha. Sige, bibigyan ko ng example. Kasi po dati, as you know, I'm a player. I'm a player. So yeah, magko-concrete na ako na ayoko pa sana eh, magiging vulnerable na naman ako niyan eh. Tao dito, I've been to I'm a serial dater, di ba? So marami na po ako na date, lalaki, babae, bading, tomboy, yan. So kompleto. May matanda, may bata, may
wala namang bestiality, wala namang hayop, no? Player ng basket. Basta humihinga. Ay, yung standard eh, basta humihinga. Hindi naman po. Medyo choosy naman ako. Meron naman akong preference. May taste naman ako. Okay? Anyway, eto na yung nangyari. Bibigay ako ng example about dun sa, sa tawag dito. Ang dami pagpipilian. Actually, hindi ko sinulat yung gagawin kong story. Okay? Doon tayo sa huli. Kay wifey na lang. O, sige, kay wifey. Yung kay wifey, matagal kami nagkakilala. Yan tayo, no? Aamin ako, no? Si wifey po kasi is wingman. So, ang nangyari po doon, hindi ko po alam na kapuso siya or someone na na will swing the both ways. Okay? Hindi ko kasi 'di ba sabi ko bawal akong kumuha ng ng wingman na na nakapuso. Okay. So nung nakapasok siya sa sa system ko, hindi ko alam. Totally hindi ko alam. Tapos so kahit na gaano ako na siyang katagal kakilala, kilala ko lang pala siya in the level ng yung pinapakita niya lang. And doon, nung pinapakita niya yun, dahil alam niya na bibitawan ko siya pagka nakilala ko siya na na nakapuso. Kasi ayoko ng komplikasyon sa mga wingman ko. So, anong nangyari doon, dumistansya siya ng konti. Maintain niya lang yung level ng professionality. Oh. Ako yung my lord niya, siya yung my man ko. In that sense. Okay? But then, fast forward, dinate ko yung yung junior niya. Okay, isang junior niya. Ay, hindi pala, senior niya pala, sorry. Na-confuse na ako. Dinate ko yung senior niya. Tapos yung senior niya, after dating, sabi sa akin yung senior, daw, date lang na wala pang physical. Yung lang, coffee lang, parang ganyan. Sabi nung senior, hindi pa ako nakaka-move on sa mayman mo. Tapos sabi ko, wag mo nang hintayin yung mayman ko, straight naman yun. Sabi ko ganon. Tapos sabi ng senior, hindi yun straight. Sabi ko, what the fuck? All these years, alam ko straight siya. Sabi ko ganon. Tapos, what happened is, nung nalaman ko, nagbago yung tingin. Nagbago yung tingin ko dun sa sa mayman ko. Parang lahat ng messages niya sa akin, parang nag-iba na ng kulay. Alam mo yun? Kulay na nag-iba ng kulay. Parang, yung sasabihin niya sa akin na, I miss late night talks with you, yung mga ganun. Parang, iba na yung iba na yung meaning, parang ganun. Tapos, nung nagkita po kami, yun, parang sabi ko, sinabi sa akin ni Knight, yung yung about you, parang ganun. Tapos sabi niya, oo nga, sinabi niya nga sa akin na nagulat ka daw. After po nun, meron ng konting tension, okay? Konti pa lang. Pero, nasa cycle kami ng spring, na ibig sabihin, kahit matagal ko nang kakilala, parang bagong person na yung kaharap ko. Okay? Tapos, in-enjoy lang namin yung spring na kinikilala namin bawat isa. Wala pang summer noon. Pero nung time na na umuwi siya galing barko, ganoon. Tapos, yun. Meron ng konting tension yun. Tapos yun, naganap yung dapat maganap. Tapos, nandun kami sa part ng summer. In-actualize niya yung pagiging wifey niya. Actually, may sakit ako nung kaya siya naging wifey kasi may sakit ako. Tapos, sabi niya, kumain ka na? Tapos sabi ko, wala pa. Sabi ko, hindi maganda pakiramdam ko. Tapos sabi niya, 3 PM na wala ka pang kain. Puntahan kita dyan. Tapos sabi ko, hindi, okay lang ako. Ganyan. Tapos pumunta siya, may dala siyang Jollibee na macaroni salad. Macaroni soup. Alam niya, wala akong appetite pag ganun yung sakit ko eh. So kain ako ganyan, tapos pinaglinis niya ako ng room, tapos pinaghugas niya ako ng plato, gano'n. Tapos ako, wow, wiping yung dating. Biniro ko lang na gano'n. Tapos sabi niya, oo nga, ikaw hobby ko, gano'n. Bitiw. So yun, what happened is, lahat mo na naman, Jing. Oo. Bakit? Parang ngayon lang dumating yung yung mga messages. Nawala ako? Mic test. Ayan. Yes, pero wala ka. saan yung part na nawala?
Dun sa ano, coach, yung nalaman mo, yung nalaman. What the fuck? Doon pala, wala pa yung Hindi ano. ko na straight, oo. Ang layo na ng kwento ko. Ulitin ko na naman tuloy. O, di sige. Doon sa afternoon, yung pagkabalik niya ng galing barko, ay nag-ano na kami, nag-aminan. In the sense na sinabi niya sa akin na alam niya daw na sinabi sa akin ni Knight yung tungkol sa kanya. Pero sabi ko, okay lang yun. I will not discriminate. Sabi ko ganun. Pero simula po nun, parang napunta kami sa spring. Parang bagong tao na yung kausap ko. Kahit matagal ko na siyang kakilala. Okay? Tapos, syempre, naturuan ko rin ng ano yun, ng art. Nung tinuturuan ko siya noon, hindi ko alam na gagamitin sa akin, no? Ginamit din naman sa akin. Sinidus ako, no? One time po na, na may sakit ako. Sabi niya sa akin, kumain ka na? Tapos sabi ko, I don't have appetite kasi meron akong lagnat, ganyan, fever, something. Sore throat din kasi kakainom, video okay, ganyan. Tapos sabi niya, sige, puntahan kita dyan, dadaan kita ng macaroni soup. Sabi, hindi, okay na ako, sabi ko ganun. Pero pumunta pa rin siya, dinala niya ako ng macaroni soup. Tapos yun, pinaglinis niya ako ng kwarto. Tapos, patagal na to, Banubis. Hindi to latest, don't worry. Pero may dalang food, pinaglinis niya ako ng kwarto, pinagugas ng plato. Tapos, sa ako siya biniro ng, wow, wiping dating. Sabi ko gano'n. Biniro ko lang. Tapos sabi niya, ikaw hobby ko. Sabi niya gano'n. Tapos simula nung tinatawag niya akong hobby. Tapos po, the moment po na magkaroon kayo ng label ng gano'n, kahit hindi po siya kahit hindi po siya official. Once you're calling each other terms of endearment na kayo lang nakakaalam, lalo na kung patago, it will create intensity. Yung call sa inyo, it will create intensity to further you to the heat of the summer. Okay? Kaya nga po kung gusto mong expedite, ikaw yung magpauso, kahit pangit yung tawag mo sa kanya, kahit lolo yung tawag mo sa kanya, kahit basta unique. And yes, kaya nga po, ginamit nga po sa akin. Okay. Nung afternoon, nung tinatawag niya akong hobby, gano'n. Sabi niya, wala nangyayari sa amin nun. Minsan manonood kami ng sine, gano'n. Tapos, may point na nag-aalo ka, mine. Even sa mall, naka-holding hand siya sa akin, gano'n. Parang, like gay couples, parang gano'n. Tapos, yun nangyari, pagkabalik niya galing barko, yun. May tension na nabuo na naganap na yung dapat maganap, yun. So, nag-summer, yun. And, eto na. Dali na natin sa autumn. Okay? Punta natin sa autumn. May tinapos pagka the more na nagre-reveal na ng self yung tao, ikaw tsaka siya. The more na nakikilala niyo yung bawat isa, doon po maraming cracks na nabubuo sa relationship. Okay? Marami ng cracks. Yung cracks po na yon are based on the conflict of values. Okay? Minsan po, kung hindi natin alam yung concept ng values, minsan po yung crack na yon, pagka lumabas yung conflict, ang iisipin mo, mali yung tao. Flaws niya yon, fault niya yon. So, lalong tumitindi yung complex emotions mo, diyan po lumalabas yung doubt. Doubt sets in as conflict starts to accumulate. Habang dumadami po yung disagreements, nagdududa ka na ngayon, siya nga pa talaga? Siya na nga ba yung the one? Okay, is he really the person that I really wanna date? Yung mga ganyan. Okay? So, you will start to have multiple judgment. Yung judgment mo doon sa tao, o kaya siya yung mag-judge sa'yo. Arguments. Okay? Then yung mag-give up or sinuspend mo na rights and values before, you're going to start to reassert. Pangangatawa naman na hindi. Ayoko nang itago yung, ayoko nang ibigay yung yung number ng password ng cellphone ko or what. O kaya gagawa ng ninja account. Okay? Gagawa ng ninja account.
Then, sometimes, may people na they will withhold their affection. Okay? Pag nag-withhold na po ng affection, ibig sabihin, may pinipigil ka na ibigay sa kanya dati binibigay mo naman. You're starting to be cold with your partner. Ayun na po ang first sign ng winter. Okay? Ayun na yung first sign ng winter. When you're withholding your affection. Ginagamit mo na currency yung affection to receive something. Gusto mo halimbawa, ito dapat yung maging maging actions niya, or ito dapat maging response niya. Pag hindi niya ginawa, I will withhold my affection. Start na po ng yun. Yes, nagiging cold nga. Nagigil trip. Yes. Nag-start na yung winter. Okay, pero yung autumn muna tayo. Okay? Sa autumn po, dito may pinakamaraming conflicts. Dito nag-start, mag-accumulate yung conflict. Again, puntahan natin naman yung concept in the families. Sa family po, nag-e-exist din to. Halimbawa, yung father ko, sinabi ko sa kanya na, "Pa, ayaw mo ba huminto magbarko?" Sabi ko sa kanya, "Ayaw mo ba huminto magbarko na para lagi mo nang kasama si mama dito sa bahay?" Okay? Kasi deserve mo naman yan. Wala ka nang pinag-aaral. Lahat kami graduate na. Lahat kami may career. Kami mga anak mo. Ayaw mo ba na mag-stop na going on board? Okay? Anong sabi ng father ko? Sabi niya, 2 buwan pa nga lang ako sa bahay. Nag-LQ na kami ni mama mo. Okay? Huwag mo akong pahintuin. No? Bigyan mo kami ng pagkakataon ma-miss ang bawat isa. Okay? So, ang ginagawa ni Papa, intentionally, pag autumn yung paparating, yes, aalis. Okay? Mic test? Nawawala ba ako? Parang nag-flicker yung live lesson. Okay, thank you, Ten. Thank you. Ngayon po, mapapansin nyo rin sa bisita. Pag may bisita kayo, sa unang bisita niya, syempre spring yun. Uy, ano na balita sa'yo? Kumusta ka na? Ano naman pinaggagawa mo? Then, you could move in the summer in the sense na may nakikita kang, bakit nandito pa rin yan? Parang may mga mali na. Pero ini-ignore mo pa rin. Kasi meron pa natira sa summer, sa springtime na closeness eh. Pero darating yung autumn na yan. Mag-start na mag-accumulate yung disagreement. Tapos inisip mo, kailan ba ito uuwi itong bisita ko na to? May ganun eh, Yes po. Nangyari na ba yun sa Evelyn kay sa pagbisita sa iyo ni Papa P? Yan tayo yan. Sabay tawa si Simon, Relate ba? Relate? Oh, still here. Oh. Baka naman kasi na-manage. Okay. Marami ng conflict na nag-a-arise. Kasi it's the natural course. Di naman coach, tamang chill lang, okay? It's the natural course na magkaroon po ng conflict of values. Magka-clash po talaga yan. Ito rin yung pagkakataon po kasi na yung conflict of values is an issue that you can confront together. That you can face together. Okay? Kaya nga po iba yung conflict natin sa confrontation eh. Okay? So, conflict is an issue. Pero nangyayari po, sa autumn po kasi na phase, lalo na pag ikaw ay bad trip, ang iniisip mo, hindi yung clash of values ang issue. Ang iniisip mo, yung partner mo yung issue, yung bisita yung issue, yung jowa mo yung issue. Okay? Hindi po yung specific na values na ina-assert niya. Okay? So, one time po, nagsama-sama kami sa bahay. Nagpatayo kami ng family house, isang family project. So, father ko, ako, sister ko, brother ko, kami yung investor ng bahay. So, yung napuntahan nyo, Joni, sa Bataan, yung bahay ko dun sa Bataan. Ito sa family project. Depende lang. Nakapangalan pa siya sa father ko, pero in the transition, ako na yung magmamana pero hindi ko naman naanahin. Sinabi ko kay Papa, bigyan na lang sa bunso dahil tatayo ko yung Konoha. Pero sabi niya, depende kasi sa ambag. So, based on the ambag, siya yung mag-take over. Pero ang mali po namin doon, ginawa po namin ginawa po namin siyang resident house instead of a family house where we can gather. So, tumagal po na magkakasama kami sa isang bahay.
kapatid ko, yung brother ko, yung wife niya, sister ko, andun yung husband niya minsan pagka umuwi galing OFW, yung father ko, yung mother ko, yung apo nila. Okay? Ano nangyari? Oh, wala pa yata 2 taon. Umabot na, nag-escalate na yung clash nung nanay ko tsaka nung hipag ko. Okay, nag-clash. Kasi mangyayari po talaga yon. So, my mom and my sister-in-law, they fought because my sister-in-law claims that partial yung mother ko sa apo. Mas paborito yung panganay na apo kaysa doon sa anak ng sister-in-law ko. Okay? So mas gusto niya yung mas gusto ni mama yung eldest na grandchild niya. Okay, than the youngest. Dalawa lang naman kasi apo nila. Okay, hindi pa ako gumagawa ng sa akin. Or hindi ko pa alam kung baka may nagawa ako dyan sa somewhere na hindi nagpapakilala. Anyway, yung point, nagla-clash sila. Oo, nagsasagutan sila. To the point na umalis ng bahay yung sister-in-law ko, brother ko, tsaka yung nag-rent ng bahay. Until ngayon, nag-purchase ng bahay. So, humiwalay na talaga totally. And that is something na bound to happen. Para sa akin whether it's a compound, yung bahay na compound ba tawag doon? Yung marami kayo sa isang area. 'Di ba? Parang mga bahay na lahat kayo magkakamag-anak. Okay. Mataas yung tension diyan. Sa mga subdivisions na magkakapit bahay kayong magkakamag-anak, mataas diyan. Andiyan yung inggitan, selosan, siraan. Lalo na po pag naproprolong yung interaction. Sinasabi nga po nila, familiarity breeds contempt. It breeds contempt. Okay? Kaya po tong cycle po na tong 4 seasons na to ng season of love, hindi lang po siya specific for romantic relationship. Okay? And that is also why kahit po may bahay ako, I'm renting here in Manila. No, before ako dito sa Manila, I'm still working sa ship. Umuwi lang talaga ako 4 times a year or 6 times a year. Pero pag nagstay ako doon, nagbabad ako doon, definitely aabot po yun, dadaming conflict. Okay? So mini-maintain ko talaga na mag-swing lang ng spring summer yung yung cycle. 2 seasons lang kami. Parang uwi ako doon, ano nang balita sa'yo? Kumusta ka na? Ano ang pinagagawa mo? Ganyan. Tapos, sige, pagluluto kita, mga ganyan. By the time na nag-start ng uminit yung sitwasyon, aalis na uli ako. Kaya dumami mga conflicts. Okay? Although yes, in a way, it's like avoiding. It's an escape. Okay? Pero po kasi sa akin, strategic po yung pag-alis. Kasi alam ko naman yung cycle ng babalik. Okay? Kaya nga yung topic natin kahapon na confirm na meron ako laging New Year sa kanila, na uuwi ako ng Holy Week, na meron akong celebration ng birth month ko doon, may mga ganyan. So, talagang talagang naka-program, naka-plan. Okay. Pag nag-permanent ako doon, ganun din. Ganun din yun sa dati kong dinidate. Meron ako dati dinidate, ang meeting talaga yan, ang meeting lang po namin, midweek, kalagitnaan ng linggo, tsaka weekends. More than that, mag-aaway na kami. pagka more than a week na kami magkasama, yun. Na kami noon, parang lampas na kami ng dating anniversary. Like, 13 months na kami nagde-date. Para na kami, nung the moment na nag-live-in kami, mas dumami ang away namin. Okay? Pero na magkahiwalay kami, parang na-maintain namin yung spring and summer. In that level, So, hindi pa ako coach noon at hindi ko pa alam yung mga ganitong level. Meron na akong idea na wag mong patagalin na lagi kayo magkasama. May idea na ako noon dati, pero hindi ko pa siya na background check sa psychology kung talaga yung cycle. Okay? So, nangyayari noon, nung pumayag ako na mag-live-in kami, saka po lalong dumami yung
problems. Audio check, parang wala uli nag-ano. Yun, good. Okay, sige. Thank you. Pinabalat ako parang tahimik nyo Nag-iisip ba? Nag-iisip? Kumokonek ba? May mga naalala ba kayo? Okay. Now, that is true. Okay, sige. Punta na tayo sa winter. Sa winter po, eto yung moment na disillusionment starts. Ibig sabihin, yung iniisip mo na nasa pedestal yung tao, whether it's your parents, whether it's your host, whether it's your lover or what, nawawala na, nadidisillusion ka na. Okay? Dito mo na rin ma-admit na it will take a lot of work to maintain the relationship. Nagiging high maintenance na yung relationship. The relationship starts to be a struggle. Okay? Your extension of yourself are now more than a stretch. It is already a strain. Okay? Dito po nangyayari if the couples are not prepared, harsh typhoon, mudslinging, batuhan ng putik, blaming, belittling, and other worse things may come. Okay, dito na po nagkakabasagan. Pero if you are prepared, okay, pwede yan yung moment ng hibernation Ibig sabihin, a cool off, kaya nga winter, kung saan magre-renew kayo, magiging transformative yung time na yan for your growth and bonding. Kaso nga lang mga tao, ini-insist na mag-remain. Kaso nga saturated ka na nga ng clash. Okay? Hindi nila alam yung cycle. So, marami po nag-e-end sa winter. Syempre, kaya nga. Pero po, may chance po kasi dyan, sa winter ka magre-renew. Magre-renew kayo ng, kaya nga diba, proponent ako ng renewal ng vow. Kasi ibig sabihin, ilang winters na survive nyo. Kaya nyo uling ibalik yung cycle. Balik yung cycle ng spring. Now, how to ride the seasons? Paano? Ano gagawin natin ngayon? First, be at peace with changes. Maging komportable kayo sa change. Kasi it will be inevitable. And even if you resist, your partner or your family will surely change. There's physical needs, there's emotional needs, etc. Most of the time, hindi po magsisync yung change na yan. Hindi magsisynchronize. Ano ibig sabihin? Ikaw nasa spring ka pa lang, siya pa-fall na. Pa-fall na. Papunta siya sa autumn. Ang dami na nakitang mali sa'yo, hindi yan sinasabi. Pero ikaw ang dami pang kinikilala sa kanya, excited ka pa. So, minsan po, hindi synchronize yung cycle nyo. Okay? Be at peace and comfortable with the change. Kasi it will come. Whether you insist to want a season to remain, a change of season will come. Parang ang ginagawa mo, nasa winter na yung relationship nyo, pilit ka pa rin nagtatanim. Bakit ka pa nagtatanim? Dapat nga nag-hibernate na tayo. Oo. Kailangan natin ng renewal. Kaso nga lang, hindi nga natin kasi alam. Hindi nga natin alam yung yung side. Ini-insist natin na hindi, walang bibitaw. Ha? Walang bibitaw. Edi lalo po nalunod. Kailangan nga ng relief Saturated na nga sasabog na nga threaten ka, ayoko maiwan kasi, ayoko ma-abandon. Marami kang issues na bitbit. In-insist mo na mag-remain. Lalo pong bumitaw. Sumabog nga actually. Okay? Pero kung alam mo yung season, you can be at peace with the change, hindi ka po magiging toxic. Para isip, okay, nasa season siya ng ganito. Okay? I'll just wait patiently for the season to pass. Pero marami ka pa naman pwedeng gawin. Hindi ko alam kung anong gagawin mo. Kailangan i-draw out natin yan sa experience mo, sa realizations mo. Pwede bumitaw basta hindi ka magpapalit. Yes. Pwede naman po yun.
Cool off nga po, a moment kung saan bibigyan nyo ng pagkakataon na ma-miss yung bawat isa. Okay? Para mag-renewal. Para magkaroon ng spring ulit. Okay? Next, kaya nga may mga may nagsasabi na love is sweeter the second time around. Diba? Sa mga taong mature enough to realize it. Okay. Next, hello Mau. Ano wala yun? Hello Erica, may mga di ba ako nabate? Next, turn any new issues into shared dilemma. Okay? Ibig po sabihin yan, pag nagka-clash po yung values, hindi po yung partner niyo may problema. Ang problema po yung clash of values. That's the conflict. Remember that you are not against each other. Nagbabangga lang po yung gusto nyo mangyari. The issue is both of your abilities to be patient with adjusting together. So, ang issue po dito is your compatibility. Can you be patient sa partner mo habang nag-a-adjust kayo with this issue, with this clash? Okay. Yung ibang tao po kasi, pag nagkakaroon po ng conflict, nagpa-fight response talaga. Oo, gusto nilang they're advocating, dinidiwa nila na dapat ganito yung mangyayari. Kasi ganyan yung gusto ko, ako yung tama. So nagagaling yung arrogance. Okay? Na ikaw yung tama talaga. Okay? This is a serious issue you may confront positively. Ibig sabihin, kung alam niyo yung concept ng conflict, ilala niyo na yung conflict sa pagitan yung dalawa. Ilalabas niyo yung conflict at sabay niyo silang haharapin. Okay? Haharapin niyo together. Kaya nga confront. Okay? You're going to confront the conflict. Oh. Okay? So sa mga hindi po familiar sa words na ginagamit ko, katulad sa mga bago natin, yung flick po kasi is to strike. Yung conflict is two people striking each other together, together, nag-aaway, nagbabangga. Yung confront po kasi, yung front is forehead or your face. So whenever you're confronting, you're facing together. Yung con kasi is together So magkasama kayo, pinipaste nyo together yung issue. Hindi nyo po pinag-aawayan sa gitna. Okay? Nasa labas nyo po siyang dalawa. So, kino-confront nyo yung issue. Okay? Hindi yung person na kasama mo. Okay? Yung compatibility, yung pati is patience, ability yung ability, tapos comes together. Dito po, ina-adjust yung sarili nyo patiently. Together, nag-a-adjust po kayo para magkaroon kayo ng shared values. O magkaroon kayo ng mas malinaw na arrangement ng values. Kaya compatibility, your ability, okay, to be patient in adjusting together. Yung pati is patience, di ba? Patience is suffer while waiting. Wait hanggang makapag-adjust kayo parehas. Patiently nga Next, ayan na. Mahuli na naman ako. Handle your problems. Handle the problems is not ibig sabihin solving yung problems. Kaya nga po iba yung course ko ng problem handling. Hindi po problem solving yung course. Kasi po, some problems are not meant to be solved. Some problems do not need a solution to be solved. It needs maturity to be accepted. Ibig po sabihin, may mga bagay po na yung gap na yon hindi nyo mako-close. Hindi nyo siya masasara. Mahaba po yan. 4 na oras yata yung course ko ng problem handling, di ba, Coach Kaloy? Oo. Hindi mo masasara yun, yung issue na yun. Ang kinakailangan mo lang tanggapin. It takes maturity to be accepted. Okay? Then, release judgment and drop the blame game. Okay? As you assert your basic rights, keep in mind to uphold your partner's basic rights too. Tanggapin nyo rin yun, na pag ina-assert mo yung basic right mo, may basic right din yung partner mo. Okay? Nung kinampihan ng sister ko yung mom ko, tapos nire-recruit niya ako sa side nila, na kalabanin namin yung sister-in-law ko, I told her I won't. Okay? I won't. Sabi ko, I know the feeling. Bakit? Kasi lumalaki rin ako na feeling ko, mas paborito ng parents ko yung brother ko.
Ay ngayon nabaliktad. Mas paborito ng parents ko yung panganay na apo, hindi yung anak ng brother ko. Yung anak ng sister ko yung paborito. So yung brother ko tsaka yung wife niya, parang syempre, it hurts them na makita na may favoritism yung lola at lolo. Oh, pero sinabi ko, hindi ako sasawsaw dyan. Okay? I know that hurtful words were spoken, but there was really no malice behind it. It's just an expression of pain. My sister-in-law has the right to defend herself and to be respected for it. Dalawang basic rights yun. And my mom has the right to be feel hurt. Okay? But also, may opportunity siya to reflect on the way she's extending herself to sa mga apo niya. So, naging impartial, naging neutral ako in that sense. Understanding both perspective, tinawagan ako ng brother ko, tapos nag-thank ko siya, "Kuya, salamat at wala kang kinakampihan." Tapos sabi ko, "Kilala mo naman ako." Sabi ko sa kanya, kasi ang mangyayari nun, it will be an ugly fight. Hindi po yun yung hindi nga po yun yung conflict dun eh. Hindi nga po yun yung issues, okay? Pero ngayon, lagi kami may mga season na talaga, bumibisita sila, ganyan, nadala pagkain. They're very close, nag-sleep over yung apo. Ngayon po kasi, nakuha na yung cycle ng distancing themselves, then welcoming uli, o yung paglapit uli. Kasi nga may cycle nga po yan. Lagi siya sabi ni Master, "My God is a God of season." Yung kanya, yung niya, religious belief niya. Next. Last. Be ready to work. Anong ibig sabihin? Last time po, about this, last week, we've talked about that a manifestation of love is courage. Sa case of love galing yan. The next manifestation is work. Okay? It really takes a lot of work. There are really moments in your life that you just don't get the happy chemicals. Okay? It just won't show up. Okay? But you need to show up professionally. Kahit tatapat ka sa trabaho mo, mapapasok ka. Okay? Ganun din po yung yung pag-maintain ng relationship. Okay? This is also tawag dito, kinakailangan yung yung stretch na yon, yung part na yon, and that will make the relationship more fulfilling. Kasi extension nga siya. But don't forget, working on it also includes working on your self-love and your self-care. Para po you won't get drained and burned out in loving. So kinakailangan nyo po mag-renew. Kung i-renew yung relationship nyo from winter to spring, okay, kinakailangan nyo ng hibernation and cool off. Okay? Kasi po kinakailangan nyo mag-renew ng self. Yung self-love nyo baka mamaya nakalimutan. So sa winter po, season po siya ng self-love. Okay? Para po ma-energize kayo, mag-grow kayo, may mabago sa inyo, ma-maintain yung mga dati yung mga mag-level up kayo para pagdating ng spring at harapin niyo yung partner niyo, yung family niyo o sino man yan. Uy, laki ng pinagbago mo mas nag-improve ka, mas gumanda ka, mas naging mga ganun moment. 'Di ba? Ito yung isang benefit na nagbabarko Nawawala sila ng a few months or half year. Pag-uwi nila, uy, ang tapos iba na yung mag-isip, iba na yung iba na gumalaw. Hopefully, kung minamaximize yung naman nagbabarko yung season nila. Okay? Kung minamaximize. Okay? So, reflective question. Simple naman yung reflective question ko. How are you riding the season of your life? Hindi lang po to relationship. Yung buong life. Kasi po baka mamaya, nagbababad ka pa ba sa specific na season? Nagbababad ka pa ba sa isang specific na season? Forever ka ba nasa winter? Ibig sabihin, grieving pa rin, nagluluksa pa rin sa mga namatay mong relationship? Hindi ka makamove on sa spring? Or, nasa spring ka,
Tapos every time na magkakaroon ng conflict, hindi ka na dumediretso. Magpapalit ka na ng panibagong spring. Panibagong spring, panibagong spring, panibagong spring. Magkakaibang tao yun. Di ba? May mga tao ganyan eh. Hanggang newness lang sila. Pag nag-start na maging summertime o kaya kalahati na summer, ghosting na. Oh. Hindi na umabot ng ng araw ng patay. Oo. Lagi na lang bago. Lagi na lang bago yung hinaharap. Lagi na lang bago yung Natrap nga. May mga tao po na natatrap sa isang specific season. But that's not how life should be. Remember po, hindi flat ang heartbeat natin. May ups and downs talaga. And if you're gonna appreciate the ups and downs, malaki po yung itutulong niya sa inyo. Okay? If you could design your ways on how to ride the season of your life, it will be really a wonderful life it is. Talaga. Totoo po yun. Okay? So, this is Coach Mix, your partner to live your life by design. At by default, cut ko na yung recording. Yan.